order. Mga kaibigan, there's one thing that needs to be said. Amidst all the noise, the crimes for which Pastor Apollo Quiboloy stands accused, both in the United States and here in the Philippines, are taking place as we speak. Ang hinihingi po natin ay managot na si Quiboloy para mailigtas ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder. Mga biktima na hanggang ngayon nanlilimos sa mga mall, terminal, bus at lansangan para masustentuhan ang private jet, foreign trips at mansyon ng tinitingala nilang lider. Mga babae at menor de edad na ginahasa dahil yan daw ang kanilang sakripisyo para sa Diyos Ama. Ang nakakabahala pa, nalaman din namin na walang humpay ang mga banta sa aming mga naunang witnesses. At kakilakilabot ang natatanggap na pananakot ng mga alipores ni Quiboloy sa mga pinaghihinalaang pwede pang tumestigo. Ako po ay may hawak na affidavits na patotoo nito. Kaya po, hindi din po tayo papayag na sabihin sa mga victim survivor, teka muna, mayroon tayong krisis pampolitika. Wait lang tayo kasi tatapusin pa ang mga ibang issues. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, hindi po ako papayag na maetse puwera ang tapang at lakas ng loob na inipon ng mga victim survivors para lang unahin ang mga bangayan sa politika. Kaya nagpapasalamat ako, salamat kaayo sa Senate President for signing the subpoena against Apollo Quiboloy. My office has made it our policy to put the voices of women and children first, to put the voices of the victim survivors at the center. And I'm glad that our institution, under the current Senate leadership, has made it its policy too. Yes, the subpoena against Apollo Quiboloy is out. Gaano man kalakas ang ingay ng politika, mas malakas dapat ang panawagan para sa katarungan. One of the voices that we will center today is that of alias Ayona. Gaya ni na Sofia at Nina, siya din ay pinagsamantalahan ni Quiboloy. I supposed to turn 18 already, and before that they offer us move to the pastoral, to the room where this few girls live. Ate Jack came and told me, "Pastor is calling you," and I was like, I came to Pastor, he was sitting in the chair, and I stand beside him, and he do like that to my body, and he said like, "Oh, your birthday is coming, right?" I said, "Yes," and Inaayos lang po yung yung isang visual na nakakatakip sa subtitles. Okay lang kung hindi kaya. Okay, kung hindi po kaya, pakinggan na lang po natin ang buo. I supposed to turn 18 already, and before that they offer us move to the pastoral, to the room where this few girls live. Ate Jack came and told me, "Pastor is calling you," and I was like, I came to Pastor, he was sitting in the chair, and I stand beside him, and he do like that to my body, and he said like, "Oh, your birthday is coming, right?" I said, "Yes," and you already asked me a few times about it, and Pastor like, he asked, "What do you want for your birthday?" And I said, "I don't want anything, just we can even not celebrate it." He said, "Okay, I got you," and he held my hand. We went to the gym, so the door will be closed, and he kissed me at the lips. I was like shocked, and I didn't know what to do. You know, I start to worry, my hands start shaking. I didn't cry, I didn't run, I didn't do anything, and he just smiled and go to his dressing room. I just stand there in gym and I don't know what to do. So what the hell is going on, and what does it mean? I was like, you know, shocked.
you're new to all of this, and you will think that you're a serpent seed because you allowed these thoughts come to your head. But what should I think when the old man kiss you? What should you? It's not the father kiss. Atepani fellowship with me, I guess 4 or 5 times, and she talked to me, and I said okay. She said okay, I will let you massage Pastor's feet when he's in the theater. And then one night after I started learn that stuff, and Atepani called me and she told me, she asked me if I have a relationship with the boys, like if I have a boyfriend or something. And I said, yeah, when I was in Ukraine, I have a boyfriend. And Atepani asked me if I have sexual experience. I said, no, I even don't know about it, anything. And Atepani told me that it's not scared. It's good that even you were like that. You never had a boy. And it was good for what? And she said, no. And she told me that you remember that we talk, what's the meaning of offering your body? And I said, yeah, I remember. And she told me, so you need to have a sex with Pastor. That she told me straight away, you need to have a sex with him. And I was like, what? I got shocked, of course. I talked to Atepani, of course I cried. And she told me to think about it. She just fellowshiped with me that I have to do that if I want to be a truly daughter of the Father. I came to Atepani's room and I said that I'm ready. And she told me that I need to prepare myself. So for this, you need to have a pajamas and you have to be shaved and everything should be clean. I was okay. So I go back to my room. I take a shower. I prepare myself for this one. And she said, okay, wait in my room. And her room, it was special one. She had a door right away to Pastor's room. I wait for her in the room. So I go to Pastor's room and we sit on his bed together. He asked me, what did Atepani told me? And I told, okay, Pastor, she told me this one. So Pastor said, okay, if it's that way. And at that night, yeah, we had sex. He woke up me early and he told me that I need to cross again to Atepani's room and go to my room. So no one will see me before we had the morning prayer. I cried and I go back to my room. I stayed there. And then there was few times that I thought that it will be one time. One time you do all this stuff and then he will already not touch you. Nothing will happen. But it was not that way that I think. Sometimes he may kiss you when you will be alone. And it was not that acceptable. And there's newcomers who came from Ukraine, and they told me that I should never talk about it. And sometimes there's a schedule for every day, from Monday till Sunday. There's a schedule who will go to Pastor. Atepani or Atejak will come to you directly and will tell, today is your schedule. It's secret ministry that even though we are living all together, girls, we are not allowed to talk about it, and we are not allowed to know whose schedule is. So, and I will hide from Atepani so she will not see me and she will ask someone else. There was even one time that Atepani will tell me that today is my schedule, and I will say that, no, it was Ateklau. Atepani told me that it's my schedule, and Atepani told me that it's my schedule, and I will say that I cannot go because I have my period. And she won't believe me. She wants to check the panty. She wants to check because she told me that, many girls lie that they have a period and they cannot go, but I need to check. Send Ateklau so Ateklau will check. And I said, what the hell? Are you serious? And then I show her, so what can I do? I show her that I have my period, and she said, oh, okay, I believe you. Yeah, one day we were in Singapore that time. And Atejak called me that it will be my schedule. I have to go. When I came, Pastor told me, oh, I didn't call you, I call another one. So, and I started knew that I'm not the special one, first of all. I'm not the chosen one. He sleeps with everyone. At one night, he can have not only one girl. He will call one and then after that, another one. I will speak in English now because I would like to address the brave women who have gone back to their quiet lives in Ukraine but have chosen to speak
in the hope that their voice will help rescue others. Thank you, Iona and Sophia and Nina. You are true heroes. Kagaya ng pagiging bayani ni na alias Amanda noon at alias Jerome at ang mga witnesses na ating maririnig ngayong araw na ito. Ngayon po, as my colleagues may arrive, I will also ask them if they have opening statements. But for now, as we have resumed and will continue this hearing, may I ask our committee secretary to administer the oath also to our additional resource persons. Good morning. The committee would like to acknowledge the presence of the following resource person. From the Department of Justice, we have Senior State Counsel Mary Grace Quintana. From the Department of Social Welfare and Development, we have Yusek Fatima Alia de Maporo. From the Department of Interior and Local Government, we have ASEC Romeo P. Benitez. From the Department of Labor and Employment, we have Yusek Felipe Igargo. From the Bureau of Immigration, we have Attorney Arvin Cesar Santos. Then from the National Telecommunications Commission, we have Attorney Kathleen J. Lu Egipto. From the Council for the Welfare of Children, we have Yusek Angelo Tapales. From the Commission on Human Rights, we have Mr. Ronnie Rosero. Then from the Jose Maria College Foundation, we have Mr. Brian Alberto. And the Council Attorney Kathleen K. Lorente. We have witnesses here. We have Elias Rene. Then joining us online, we have Elias David and Elias Jackson. May I request those who have not taken their oath during our first hearing to please stand up, raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this investigation. Thank you. You may now take your seat. Salamat, Comsec. And may I remind the councils for both for our witness, victim, survivor, and also for the Jose Maria College Foundation Incorporated that they will not be speaking because they are here as counsels to our resource persons, but may I ask them to enter their appearance. So please, Attorney, and then Attorney Laurente as well. Good morning, Madam Chair. Attorney Angeline Bacujo, respectfully appearing for alias Rene. Thank you, Attorney. Me, Laurente, please. Good morning, Madam Chair. Attorney Kathleen K. Laurente, respectfully appearing for JMCF5 and also with the Record and Admission Office. Thank you to our two attorneys here. So, ngayon po, isesentro pa rin natin yung mga boses ng mga victim survivors natin. Pakinggan po natin yung testimony ng ating unang saksi, kasama po natin ngayong araw. And I have in my hands his affidavit under oath. So, Elias Rene, you have the floor para basahin ang inyong affidavit. Ako po si Elias Rene. Nasa 8 taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpa sa ilalim ng batas at nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan. Kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para maengganyo po ang mga kabataan. Pag nahumaling ka na po sa kanila, unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan niya namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan.
Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako. At ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls, at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuhang pera. 3,000 po ang aking goal everyday na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako. At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa isang banda po wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pag-aralin sa Jose Maria College. Pero dinala lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain at doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga 4 beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng Kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako i-blowjob at i-masturbate siya. May basbas naman doon ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa executive secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako at sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMNI,
Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at hinahampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Nung unang araw yun nila ako payagan, pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng seminary, kinausap po ako ng seminary CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Maraming salamat po. Maraming salamat, Elias Rene, sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit. Bago ako magtanong ng mga follow-up questions sa inyo, nais ko pong i-acknowledge ang presensya ni Senador Robin Hood Padilla. Syukran sa pagdalo ninyo. Meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Isang magandang umaga po sa ating ginang na tagapangulo. Makikinig muna po ako. Maraming salamat po. Afwan, syukran, Sen Robin. Sige po, balik ako sa inyo, Elias Rene. Ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Natuloy ba na makapag-aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Iyon po yung pinangako ni Kibuloy sa amin sa mga youth na papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero sinasabi niya sa amin is kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigyan niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may condition pala yung pangakong makapag-aral ka at ang condition ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or tuwing bar months. Yes po, Madam Chair. So sa makatuwid, pagkatapos mong ma-recruit, hindi ka na nakapag-aral, kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo. Yes po, Madam Chair. Sabi mo rin, nagbabanggit kayo ng mga NGO na ginagamit nyo para makapaglimos. Nabanggit mo halimbawa, Elias Rene, itong Children's Joy Foundation. Tama ba na ito di umano ay isang orphanage? Yes po, Madam Chair. Kasi every bare months po yung tinatawag na month of blessings. Dito po kami yung goal po namin is mga million po. Tapos pinapagamit po kami ng mga fake charity like Children's Joy Foundation. Pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 13 to 16 para po mamalimos. So, ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano, or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old? Particular po sa CGF, sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay nga letters. Tapos yung nakasaad po is tulong po para sa mga kabataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan. Then Handog ng Pagmamahal Association, Alay sa May Kapansanan para po sa mga may kapansanan, at Psalms of David para po sa mga youth, at Philharmonic Orchestra po para sa mga musician at artist.
Pwede po bang tanungin kay Yusek Dimaporo sa DSWD, pwede po bang i-check ng department kung ito pong Children's Joy Foundation unang-una na ay rehistrado sa inyo, at pati na rin po yung ibang binanggit ni Elias Rene, handog ng pagmamahal, alay sa may kapansanan, Psalms of David, at tama ba yung narinig ko? Philippine Philharmonic Orchestra? Philharmonic Orchestra po. Harmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra. Maaari po bang ma-check Yusek Dimaporo? Yes, Madam Chair, we will check it and provide you a report as soon as possible. All right, Shukran, Yusek Dimaporo. Hari nawa bago ng susunod na hearing po. Salamat po. And ma'am, ano pong liabilities ang pwedeng i-attach sa mga di umanong NGO nagsasabing orphanage sila, pero in effect, nagiging conduit pala ng human trafficking? I believe, Madam Chair, that these would be referred to the more proper authorities like DILG or even DOJ. In fact, in the last hearing, the notes that we've had, we have forwarded it to the IACAT of the region, in Region 11, yung field offices po namin. Salamat muli, Yusek Dimaporo, also for that update na very welcome po sa pandinig ng komite na after the very first hearing, the last hearing, nag-coordinate na pala kayo sa IACAT, which of course counts in its membership also yung sinabi nyong mas appropriate agencies tulad ng DILG, DOJ. But still, the committee values equally po yung participation po at yung response ng DSWD sa course ng aming investigation. So, salamat po para dyan, ma'am. Elias Rene, balik ako sa iyo. Sabi mo din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher. Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nag-utos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News sa umaga. Tapos after sa duty po namin, 6 a.m. to 4 p.m. po. After 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Ito po yung utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinaadaan po kay SMNI CEO Marlon Rossetti at Department Head ng Propcom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay sinasaktan ka. Yes po, Madam Chair. Sinasampal po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every night. Kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom, kaya hindi ko po minsan nahihit yung goal na binibigay niya sa akin. Oo naman. At kahit dun sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba dun? Sa Seminay po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa Seminay. Wala po kaming sahod monthly. Wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood ni Kibuloy, ano yan? Bawat araw, linggo, buwan? Depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya kung mood niya at depende yung halaga sa mood niya. Once a week po kung... Once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? Yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganon sa seminary. So, malamang, Elias Rene, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS? Wala din po. Walang PhilHealth, walang pag-ibig? Wala din po. Pumirma ka ba?
bago ka ginawang researcher di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam Chair. Pwede bang matanong ang Dole, Yusek Igargo, sir? Pag yung isang tanggapan, whether media station o basta isang tanggapan, pinagtrabahong empleyado ng walang sahod, walang anumang benepisyo, hindi po ba illegal ito? Actually, Madam Chair, illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Salamat, Yusek. At kay Attorney Quintana, ma'am, para sa DOJ, nasabi nga ni Yusek Dimaporo ugnay na kayo and sa loob din ng iyakat. Itong sinasalaysay ni Elias Rene, hindi po ba ito in fact human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. So, lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Yes, good morning, Madam Chair. Yes, given the set of facts po na present ni alias Rene, maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin, and it may be considered as trafficking for labor exploitation, Madam Chair. Salamat, Attorney Quintana. So, at least dalawang dimensions pala, human trafficking per se, and then trafficking for labor exploitation. So, talagang kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE, kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker? Binibigyan ba dapat yan ng franchise, no? But anyway, balik kay Elias Rene, sa tingin mo ba, alam ba ni Quiboloy yung pang-aabuso ni June Andrade? I think, Madam Chair, alam niya po kasi nagsusulat po ako ng letter to Quiboloy through Secretary na si Eleanor Cardona. Pero hindi po ito pinapansin. May confirmation ba mula kay Eleanor Cardona at may confirmation ba mula kay Quiboloy kung natanggap nila ang sulat mo? Pinapatawag lang po ako ng pinapatawa ako ni Eleanor Cardona, tapos fellowship lang ako ng mga Word of God. Yun lang po. So, at least sa pagkaalam mo, natanggap at least ni Eleanor Cardona yung sulat nyo dahil pinapatawag kanya at fellowship kanya. Opo, Madam Chair. Okay. May confirmation ka ba kung natanggap mula kay Eleanor Cardona kung natanggap ni Quiboloy ang sulat nyo? Tinasabi po ni Eleanor Cardona na nabigay niya yung letter. Okay, so at least mula kay Eleanor Cardona, may some kind of confirmation na natanggap ni Quiboloy yung sulat nyo dahil sinabi ni Eleanor Cardona na ibinigay daw niya kay Quiboloy yung sulat nyo. Yes po, Madam Chair. Pero merong bang sagot o anumang tugon mula mismo kay Quiboloy tungkol sa sulat mo? Wala po, Madam Chair. Okay, Elias Rene. Siguro, isang huling tanong mula sa akin sa ngayon, nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte. At pinaalalahanan kita, Elias Rene, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka. Makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Psalms of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, Okay. Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang Vice Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano
naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag, paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, sa may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung ang kinukuha from the bag, tapos ito po ay nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, maraming salamat, Elias Rene. Baka may mga tanong pa yung kami ng mga komite mamaya po. Ito pa pala, follow up lang, Elias Rene, para lalong mapatotohanan, ma-confirm ang mga sinabi mo sa amin so far. Paano mo nakita? Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid, nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then dun sa may pinto po. Okay. So, ganyang ilang metro lamang. Ganyan po kalapit, Madam Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene. Ngayon po, pakikinggan naman natin yung video. Hindi po siya physically present. Video po ni Elias David. Si Elias David ay gumawa po ng video, colleague at mga resource persons dahil siya po ay nasa ibang bansa. At baka hindi maayos yung kanyang connection, pero kasama pa rin natin siya live para patotohanan ang sasabihin niya, ang sinabi niya sa pakikinggan nating video. Okay, at for the record po, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas ng bansang kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola ko. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang pinilit ka rin magbeg, malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok, 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po.
ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay ng mga paninda, ganun. Young people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga, hindi ko pa kabisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang paparusahan ng physical? Yes po. Nung nag-full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media, meron daw akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RTN na reporter. Pero hindi po yun totoo. Tapos, inold nila ako noon, hindi na nila ako pina-duty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko. Ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sila yung mata ko. Nilagyan nila ng sila yung ari ko. Nilagyan nila sila yung bibig ko. Almost 5 hours po ako hindi nakasita. Sigaw lang ako ng sigaw. Pasensya na po. Pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo Marami po sila. Kilala ko po sila lahat. Ang nag-torture po sa akin, number 1 po, si Julio Pablo. Tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Kibuloy, auntie ko. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari, galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture. Akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbog, pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, in-standby kami dun sa taas sa Bartolina. Nagpahinga nila kami dun mga 1 linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali, ako po ang nagplano lahat ng pagtakas namin. Maraming salamat, Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po kayo. Okay po. Salamat po sa pagdalo nyo sa hearing natin online. At muli salamat po sa iyong video na pinakinggan namin ngayon lamang. Elias David, ikukumpirma ko ulit ano po, para on the record, para sa amin at saka live.
At bago po yun, no, for the record din, dear colleague at resource persons, ito pong testimony ni Elias David, itatanong ko rin po sa kanya, mukhang nagko-corroborate sa unang testimony nung unang hearing natin ni Elias Jerome doon nakaupo last time. So Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. Sino naman yung angel of death na yun? Di ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung kaso nila, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Napakabigat nung huling binanggit mo, Elias David. At mamaya actually dun sa isa pa naming witness, victim survivor, si Elias Jackson, ay may itatanong din po ako sa kanya kaugnay nung binanggit mo. So nabanggit ko nga kanina, yung video mo kanina ay nagko-corroborate dun sa bahagi nung unang testimonya ni Elias Jerome. At mamaya naman, dun kay Elias Jackson, itatanong ko rin itong huling binanggit mo na may 3 kang kasama na lumabas din, naabuso sa loob ng kingdom kaya umalis. At kalaunan, bagamat sabi mo nga, hindi mo naman masasabi kung taga-kingdom ang gumawa, pero kalaunan, napatay sila dahil sa pagbabaril sa ulo. Babalikan ko po yan, Elias David, mamaya kay Elias Jackson. So, sa kabila nitong takot mo, sa kabila nitong alam mong may 3 ka pang dating kasama na pinatay, ano ang nagbigay sa iyo ng lakas loob na magsalita ngayon? Ang nagbigay ng lakas ng loob po sa akin simula nung nakita ko po doon sa unang hearing yung about kay Senyor Aguila. Halos magkaparehas lang po. At nabigyan din ng katarungan yung mga biktima doon. Kaya yun ang alam ko na baka bigyan din kami ng katarungan at dinigin din kami. Yun din ang layunin ng komite, alias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng hustisya mula sa ating gobyerno. Mabutit na nasubaybayan mo pala yung isa naman naming investigasyon dito sa Senado tungkol kay Senyor Aguila at mabutit nabatid mo na nagsimula rin silang magkaroon ng pirasong katarungan, no, hanggang sa ngayon. At ako'y nagpapasalamat talaga. Kami po sa Senado ay nagpapasalamat sa kanila, mga testigo noon kay Senyor Aguila, at ako'y nagpapasalamat ngayon sa inyo, mga testigo ngayon sa aming investigasyon tungkol kay Apollo Kibuloy. Tama ba, Elias David, na kasama mo yung witness nga natin nung nakaraan, yung binanggit kong si Elias Jerome, kasama mo, sabay kayong binartolina, pareho kayong nilagyan ng sili sa mata at saka sa ari, at pareho kayong inutusang iumpog ang ulo nyo sa pader hanggang dumugo? Yes, ma'am. Magkasama po kami. Opo. At
tulad ni Elias Rene kanina lang, nagtrabaho ka rin sa SMNI, tama ba? Yes, ma'am. Cameraman po ako sa SMNI. Okay. Diyan po ako nagjo-duty sa Senate, Congress, minsan sa Malacanang Presscon, sa NEB. Dito mismo sa Senate, nakapag-duty ka na pala. Yes, ma'am. Nakapag-duty na po ako dyan. Okay, pati sa House, pati sa Malacanang bilang cameraman Yes, ng SMNI. Yes, ma'am. Okay, so naging kasama ka pala namin sa trabaho dati. Nadagdagan lang yung dahilan na gusto naming marinig ang iyong katotohanan at makatulong kung sakali no, sa paghanap mo ng hustisya. Elias David, narinig mo kanina yung testimonya ni Elias Rene, ano? Yes, ma'am. Okay. Kaya mo bang kumpirmahin, ito nga, yung sinabi din ni Elias Rene na wala kayong sweldo noon bilang mga empleyado? Yes, ma'am. Diyan kasi sa loob ng kingdom, ma'am, lahat ng mga nilalagay nila diyan sa TV station, lahat yan experience lang. Magsimula sa cameraman, lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter diyan at yung mga anchor, wow, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main anchor, katulad dati ni Mike Abe, may sahod yun. At yung ibang kilalang mga anchor.